Yon. Well, once again mga paps, welcome back to our channel. After making 9 videos tungkol sa Fido L3 at mga batteries ng mga e-bikes, hindi ko in-expect na magkaka-interest ako sa bike na walang motor. Kasi isipin mo, para sa 85,000 na base model na kailangan mo pa rin padyakan, walang throttle, walang battery, walang assist. Pero after using this trifold sa LRT, sa Ayala Sunday Ride, at kahit sa loob ng restaurant, well, may mga bagay akong na-realize na hindi kayang ibigay ng e-bike. At hindi ito simpleng which is better. Kasi after this ride, parang naintindihan ko bakit maraming nahuhulog sa trifold lifestyle. So today, trifold versus e-bike. Saan ka ba talaga mas panalo? Okay, dito ko unang na-realize ang malaking difference. As much as mahal ko yung Fido L3, ibang usapan talaga kapag hagdanan na sa LRT. Alam natin lahat ang bigat ng e-bike, lalo na kapag fully loaded. Itong trifold, around 11 to 12 kilos lang. Madaling buhatin, madaling tiklupin, at sobrang bilis i-set up. Hindi stressful, hindi hassle, hindi ka mukhang hirap na hirap habang nagko-commute. At honestly, dito ko nakita kung bakit bagay na bagay ito sa city lifestyle. Ito, next realization. Sobrang commuter friendly niya. Kasama ko yung kapatid ko dito. And ang smooth lang na experience. Hindi kami sagabal. Hindi hassle ipaso. Hindi nakakayada rin. Pag folded kasi parang luggage lang siya. At habang nakasakay kami sa train, doon ko naisip, gets ko bakit may mga taong willing gumastos dito. And then after naming bumaba ng station, well, yun, unfold ulit. Then diretso sa Ayala. And honestly, ibang vibe ang dala ng trifold rides. Hindi siya tungkol sa bilis. Hindi siya tungkol sa power. Mas relax. Mas connected ka sa ride. And dahil Sunday morning sa Ayala, sobrang sarap lang sa pakiramdam mag-cruise. Hindi mo kailangan ng mabilis na bike. Minsan, ang kailangan mo lang, bike na gusto mong gamitin araw-araw. Pero okay, let's be real. Panalo pa rin ng e-bike, especially sa mga long rides, lalo na sa mga ahunan. Convenient siya. At saka, yung pawis factor, especially kung papasok ka sa office. Pero dito nanalo ang trifold sa portability, sa train access, restaurant access, easy storage, and overall flexibility. This is why I realized din na hindi sila competitors. Literal na hindi sila direct competitors. Magkaiba talaga sila ng purpose. So, worth it ba talaga ang 85k mo para sa isang folding bike? Honestly, depende sa lifestyle mo. Kung practical power at utility lang ang habol mo, panalo ang Fido L3. Pero kung ang hanap mo ay yung long-term investment, well, kailangan natin pag-usapan kung bakit iba ang level ng Brompton. So, ganito. Sa Brompton, hindi mo lang binabayaran yung brand. Binabayaran mo yung 45 years of engineering refinement. Pagdating sa portability, ito yung gold standard. Mapasabay sa train rides, itago mo sa ilalim ng table sa office, o i-display mo sa loob ng condo. Swak siya sa minimalist lifestyle. Hindi mo kailangan ng malaking space. Basta may maliit na corner ka, kasya na siya doon. Pero ito, ang real talk. Bakit siya tinatawag na investment? Well, unlike other bikes or gadgets na nagdi-depreciate agad paglabas sa store, ang Brompton ay parang luxury watch. Sobra itong mag-hold ng value. Kahit gamitin mo pa ito ng let's say mga 5 taon, ang resale value nito halos dikit pa rin sa original price. Minsan nga yung mga rare na mga colors o yung mga special editions,
nag-appreciate pa yung presyo. So tumataas pa siya. So isipin mo na lang, hindi ka lang gumagastos ng 85k. Parang pinapark mo lang yung pera mo sa isang high quality machine na nagagamit mo araw-araw. If ever mag-decide ka na i-let go ito, malaki pa rin yung maibabalik sa'yo. Yan yung peace of mind na kasama sa bawat pedal mo. So, worth it ba? Well, kung premium experience, seamless commute, at isang bike na hindi tapo ng pera ang hanap mo, the answer is a big yes. And after this ride, mas lalo kong na-realize na hindi naman kailangan may talo. Kasi magkaiba naman sila ng purpose. And honestly, totoong masaya kung na-experience sila parehas. E-bike man o trifold, especially kung Brompton. E-bike rider pa rin ako, pero ngayon, gets ko na rin yung mga trifold community. Nga pala Paps, if nakaabot ka dito sa part na to, just comment below. 85k na trifold o dalawang e-bike. And lastly, if you enjoyed this video, don't forget to subscribe. Actually, we're road to 1,000 subscribers. And I would really appreciate your help. Libre lang naman ang like at saka subscribe. So, once again, thank you for watching and see you on the next video.